Hello mga kaibigan. Gumagawa ako nito mga kaibigan ng vlog kasi may nagtatanong sa akin o nagre-request sa akin na ipapaliwanag ko daw yung ano yung totoo o ano ba yung tama. Hindi naman ako nagbabasa ng Bible mga kaibigan, pero sa sarili ko lang o sa mga bantay o ayan, pahintulot din ng Diyos Ama. Kasi nagpapaalam din ako kung ano yung dapat ko sasabihin sa inyo. Kasi sinabi kasi ng na ginagamot ko din na ipapaliwanag din kung ano ba yung totoo. Yung totoo yung Diyos Ama, yung Diyos Espiritu, saka Diyos Anak, kung iisa lang ba daw. Ang mga kaibigan, sa makakaalam ko, sa sarili ko, sa mga bisa yun nasa puso ko. Kasi nasa spiritual ako. Nagpaalam din ko sa Diyos Ama ano yung tama o ano yung dapat sabihin. Kaya pakakaalam ko mga kaibigan, yung Diyos Ama, saka yung Diyos Espiritu ay iisa lang. Iisa lang yan siya. Ang Diyos Ama talaga nandoon sa taas. Ang Diyos Espiritu, kahit saan yan nandoon. Mga kaibigan, pag mabait tayo, nagdarasal tayo, nandoon lagi ang Diyos Espiritu, no? Tapos yung Diyos Anak, mga kaibigan, iba talaga yan sila. Iba talaga siya, ang Diyos na Anak, mga kaibigan. Yung Diyos Ama, saka yung Diyos Espiritu, mag-isa lang yan sila. Hindi yan sinasabi na tatlo sila. Hindi. Iba kasi yung mga kaalaman na lumalabas dito. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Hindi ko ipapaliwanag sa inyo kaya ayaw kong may kalaban. Ayaw kong debatihin ako, anuhin ako, sisirain ako ng kapwa ko mga manggagamot o ano. Ayaw ko yun. Kung sino yung naniwala sa akin, yun lang. Sino yung mga ginagamot ko na giniguide ko, para sa kanila to. Kung naniwala din kayo, pasalamat ako. Pero pag hindi ka naniwala, nasa inyo yun. Kasi wala sa Bible yung sinasabi ko. Ganun yung mga kaibigan, no? Ang Diyos Ama sa Diyos Espiritu, isa lang yan sa mga kaibigan. Yung Diyos na Anak, magkaiba talaga yung kaibigan. Ang Diyos Ama, mga kaibigan, walang sugat dito. Walang sugat. Ang Diyos Anak, may sugat dito. Sa mukha, makapareho sila. Sa bigote lang sila magkaiba. Sa bigote, saka sa liwanag. Ang Diyos na Anak, ang liwanag ng Diyos Anak, mga kaibigan, kulay puti. Napakaliwanag. Ang Diyos Ama naman, mga kaibigan, nag-rainbow yung liwanag niya, nag-iibang kulay. Yun ang Diyos Ama, mga kaibigan. Yung Diyos Espiritu, mga kaibigan, lagi yan kahit saan. Kahit ngayon, nandito yan. Ganun yung mga kaibigan, no? Mga kaibigan, ipaalam ko lang din sa inyo, no? Alam kong wala sa Bible to. Ang Diyos na Anak, mga kaibigan, hindi lang isa. Marami. Kaya lang, si Jesus Christ lang pinababa dito, nagsakripisyo. Siya yung kinikilala ng Diyos Anak. Tapos, ibig sabihin, mga kaibigan, Diyos Anak, marami. Kahit yun sila, binaba sila, no? Sila si Lucifer, sila si Satanas, o iba-iba pa. Anak pa rin sila ng Diyos. Nakatulad din ni Jesus Christ. Yan sinasabi ko sa inyong totoo, mga kaibigan. Sila si Jesus Christ, sila si Lucifer, sila si Satanas, o sino-sino pa yung mga binababa itong angel. Nung pinakauna ding angel na mas nauna pa sa kanila, na gustong magpaka-Diyos nandito sa mundo natin. Kaya siya yung may-ari ng yung mga powers na may limit. Ganun ang sabihin niyo, kung iba, no? Kaya doon ka magtataka. Diyos nga siya. Diyos na dinasalan. Bakit may limit yung powers? Ang totoong Diyos, mga kaibigan, walang limit ang powers niya. Walang limit. Yung dasal niya, walang limit. Kung saan dalahin yung pangunta, walang limit. Kasi sa totoong creator natin. Kaya alamin niyo na lang. Hindi ko sinasagasaan yung ibang may powers. Nasa inyo yun, paniwala niyo yun. Basta mapakabait lang kayo, pakabait lang tayo. Pagdating sa husga, hibin pa yung punta natin. Kahit nagkamali kayo, o kahit mali yung napaniwala nyo, pag napakabait kayo, tumutulong kayo sa kapwa natin, gumawa kayo ng kabutihan. Alam ng Diyos na siya yung hinahanap natin. Kaya ligtas pa rin tayo. Pakabait lang kayo. Kung mali yung nakuha yung mga powers o kaalaman, patuloy nyo lang na kabutihan ang gawin nyo. Kaya hibin pa rin tayong punta natin. Pagdating sa husga, kukunin pa rin tayo ng Diyos. Na totoong Diyos natin, no? Hindi yung pikit.
Hindi ko alam kung paano, anong gawin sa Diyos totoo natin doon sa pikit. Kasi gumagawa naman din siya ng kabutihan. May hibin din siya, may heal din siya. Kaya hindi ko pinapaalam yan kasi hindi ko din alam kung anong pangalan nun. Siya yung pinakaunang angels na binababa dito. Hindi si Lucifer, hindi si Satanas, may iba pa. May panganay pa sila, may kuya pa silang pinakaunang ginawa ng Diyos na binaba dito. Kaya gusto mo pagka-Diyos. Ngayon dito. Malakas din yan siya. Kaya nandito siya sa mundo natin. Kaya dapat alamin natin. Kaya sinasabi ko sa iba, pag nagdasal tayo, titingin sa taas, huwag kayo yumuko. Ama namin lang. Tama na. Yung ama natin sa langit na sa taas. Huwag kayo yumuko. Kapag yumuko kayo, ang makikinig sa inyo, yung piking Diyos, na nandito na sa baba. Yun lang katotohanan. Makiba, no? Kaya sinasabi ko sa mga ginagamot ko, sa mga tinuturuan ko, sa vlog ko, tumingin kayo sa taas. Huwag kayong yumuko. Kasi nandoon ang kayo sa taas. Pag yumuko kayo, ang tatanggap sa ang sasagap sa mga dasal nyo, yung piking Diyos. Kasi siya yung dinadasalan nyo, yun dito lang sa lupa. Nandito sa lupa lang yan siya. Alam ko kung saan nakatira din yan. Kaya lang, hindi na ako makipag-away sa kanya. Kasi binabawalan din yan siya na huwag akong galawin. Ganyan mga kaibigan, no? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ang kinikilala lang ng Diyos na anak, si Jesus Christ talaga. Pero sabihin na anak ng Diyos marami mga kaibigan. No? Lahat yan sila mga kaibigan, kalahi nila Jesus Christ mga kaibigan, wala lang silang kasawian. Hindi sila lalaki, hindi sila babae. Kaya yun din si Satanas, sila si Lucifer, yung iba pa. Katulad ni Jesus Christ, wala yan silang kasawian. Kaya lang, natukso lang sila sa sarili ng puso. Kaya yun. Binababa sila dito. Kaya nagkasala sila. Ganun yan. Sa sariling puso nila, doon sila nakakasala. Tinukso sila sa sarili ng puso. Hindi sila tinukso ng demonyo kasi hindi masaya sa demonyo eh. Yung mga pure demon, hindi naman sila pwede Kaya lang, sa sarili lang, sa pride nila, interest nila, kaya ganun. Kaya binaba sila dito. Pero si Jesus Christ, saka yung Diyos Ama, lagi yan sila magkasama mga kaibigan. Kung saan yung Diyos Ama, nandun si Jesus Christ. Kung saan yung Diyos Anak, nandun ng Diyos Ama. Lagi sila magkasama. Kung ano man yung kaalaman ko, kung alamin nyo kung nakita ko ba sila hindi, ako na nakakaalam nun. Kung paano nila ako pinapalabas sa YouTube, ako nakakaalam nun. Ang mga sikreto kasi, hindi ko tungkol sa akin, hindi ko talaga pinapalabas. Yung ano ko lang ma-share sa inyo, ano yung tinatanong sa akin, yun lang sinasagot ko, mga kaibigan, no? Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang mag-isa. Wala sa Bible to. Sana wag kayong huwag ba kayong parang debatihin niyo ako. Hindi ako nakipag-debate. Sa akin lang, yung ano yung kaalaman ko. Saka nagpapaalam din ko sa Diyos. Saka, yun. Mga angels din nagsabi sa akin na ganun ang totoo. Kaibigan, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, ang Diyos Ama, Diyos Espiritu, isa lang yan. Ang Diyos na Anak, magkaiba sila. Sa powers din, mga kaibigan, magkaiba sila. Ang powers ng Diyos Anak, kung magdasal ka sa powers niya, sa mga dasal niya, tapusin mo muna. Ubusin mo muna yung dasal bago siya pa-powers. Pero sa Diyos Ama, pag umpisa mo pa lang, powers na sa lahat. Yun ang dasal ng totoong Diyos Ama natin, no? Automatic sa walang limit. Ganun niya sa mga kaibigan. Yung sinasabi ko, alam kong wala sa Bible. Pero sabihin natin Diyos na Anak, siya talagang kinakilala na Diyos na Anak, si Jesus Christ. Siya nagsakripisyo dito. Kawawa yung masakit yung naranasan na dito sa mundo natin. Kaya pinahalagaan siya sa lahat doon sa heaven, no? Mga kaibigan. Pinahalagaan siya, sinasamba siya. Dahil sa ginagawa niyang kabutihan dito sa mundo natin. Napakamatay siya dahil sa kasalanan nila ni Adan at iba. Kaya natukso sila sa iba, si Adan, tinukso sila. Kaya yung kasalanan na yun ang kinukuha ni Jesus Christ. Kaya kung matalino kayo, alamin nyo na lang, no? Hindi lahat na tinutubos ng Diyos Anak na kasalanan natin, hindi lahat. Kaya kung tinutubos tayo, o lahat ng kasalanan na kinukuha na niya, huwag na tayong pakabait. Kahit anong gawin natin, hibin tayo lahat. Kasi tinutubos na tayo eh. Walang ganun, kaibigan.
Sinasabi ko sa inyo, magpakabait lang. Kahit ako, hindi naman ako talaga perfect kasi tao lang din tayo. Walang perfect na tao. Kaya mas maganda na yung umaabot ka na sa 90 kabaitan mo, 10% lang kasamaan mo. Ayan, ganun ang kaibigan, no? Kasi wala talagang perfect na tao. Kasi tao lang katawan natin. Kaya alam ng Diyos yan. Kaya sinasabi ng Diyos, tinutokso pa nga yung anak niya. Tayo pa kaya ang mga tao lang. Na katawan natin tao lang. Yung katawan ni Jesus Christ, katawan ng Diyos yun. Kalahating tao, kalahating Diyos. Kaya pinanganak siya dito. Nagpakatao. Ganun yung mga kaibigan. Ayan, sabihin natin mga anak sa Diyos, marami mga kaibigan. Marami. Magkamukha din sila, mga kaibigan. Magkamukha. Marami mga anak sa Diyos. Magkakamukha sila. Pero ang buo talagang kamukha talagang grabe si Jesus Christ lang. Yan ang ginawa talaga ng siya ang kinikilala ng Diyos na anak. Ayun. Dahil sa sakripisyo niya, yan. Pinahalagaan siya sa taas. Yan. Ganun siya kabait. Kaya malaking utang tayo sa kanya. No? Okay, utang natin sa kanya yung yung pangailangan ng katawan natin. Kaya yun tinubos niya. Ganun mga kaibigan, no? Napakaganda. Kaya sabihin natin, anak ng Diyos, may mga kaibigan na katulad niya. Katulad niya. Na walang kasarian. Ewan ko kung ilan. Basta sabi ko, marami. Pero hindi ganun karami, no? Ilan lang, hindi natin alam. Basta, marami. Hindi ko lang alam kung ilan. Basta sinabi ko marami. Kaya nandoon ng iba sa heaven, kung saan-saan pinadala. Saan-saan pinadala ng mundo. O mga dimension, mga kinikreate din ng Diyos. Pinapadala din ng mga anak ng Diyos doon. Kaya pa magturo o tutulong sa tao, umanggamot. Kaya kayo na lang umalam kung sino-sino yan sila, no? Patatik sa panahon, pag mabait lang kayo, mabait tayo. Lalo na yung mga ginaguide ko. Kung naniwala ka sa akin, pasalamat ako. Patatik sa panahon, magkita-kita ito sa heaven. Magkita-kita talaga tayo. Tatakalan kayo pagdating nyo doon. Magugulat na lang kayo. Ganun na lang yata, mga kaibigan. Basta ang hipin, mga kaibigan, nandoon yung totoo sa itaas. Ang totoong hipin, mga kaibigan, puro kaligayahan. Puro kaligayahan. Lahat doon. Wala nang trabaho, wala nang ginagawa. Puro kaligayahan. Happy lang doon sa hipin, mga kaibigan. Pero sa Peking hipin, mga kaibigan, nagtatrabaho pa rin ng tao doon. Pero mayaman na sila. Pero sabihin natin, masaya na rin sila, kaya nagtatrabaho pa rin sila. Puti din ang mga suot nila. Kaya, yun. Mga kaibigan. Kaya may Peking hibin, may totoong hibin. Saka maraming hibin, mga kaibigan, ginagawa ng mga fallen angels, yung bumaba dito. Gumagawa sila ng sariling hibin-hibin nila. No? Kaya yung totoong, yung Diyos na piki, napakalawak yung niya. So, gumagawa din siya ng kabutihan, kaya pinabayaan siya ng totoong Diyos natin. Kaya magkasala yung tao, kung sobrang kasalanan, nandun din sa kanya. Binabad niya sa tubig, tinapon niya sa apoy. Iba pa yon sila si Satanas, isa si Lucifer, iba pa yon mga kaibigan. No? Mayroon din sila, sarili nilang imperno. Hindi ko nasabihin yung iba, mga kaibigan. No? Pero ang mga pure demon, kaibigan, iba din sila. No? Bago sila tinatapon dito sa mundo, yung mga fallen angel, yung mga angels, may impyerno na talaga mga kaibigan, saka may demonyo na talaga doon, na hindi sila mukhang tao. Mukha silang bayawak, mukhang palaka, mukhang buaya. Mga pangit ang mukha nila, hindi sila mukhang tao. Ganun mga kaibigan. Tapos, lang sila, puro tapang, puro galit, na hindi sila makausap ng maayos. Ganun mga kaibigan ng mga pure demon. Yan. Sabi ko naman lahat. Wala na akong ipaigdugtong kasi yun lang yatang pinintulot ng Diyos natin, no? Mga kaibigan. Kaya hanggang dito na lang, mga kaibigan.
Nasa sa inyo na kung maniwala kayo, hindi. Basta ako, kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung nasa puso ko, kung ano yung pinapaalam ko sa Diyos, kung ano yung hinihingi ko sa Kanya, yun lang sinasabi ko ngayon. Ang tama. Hanggang dito naman kaibigan, no? God bless sa lahat.